Live News Updates. Mga balita ngayon, gun runner sa Digos City, Davao del Sur, arestado. 585 na mga terorista at taga-suporta na neutralize ng AFP mula Enero hanggang Mayo 2025. Attorney Harry Roque may hawak ng multiple Philippine passports ayon sa DOJ. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang isang hinihinalang gun runner sa buy-bust operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Barangay Zone 3, Digos City, Davao del Sur nitong Lunes. Kinilala ang suspect na si Hasa, residente ng Barangay Linok, Madalum, Lanao del Sur. Ayon sa CIDG, sangkot umano si Hassan sa pagbebenta ng loose firearms sa Mindanao. Kabilang umano ang ilang politiko bilang kliyente. Nasamsam sa operasyon ng 10 baril. Siyam rito ay ang 9mm caliber revolver at isang 9mm submachine gun. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Firearms and Ammunition Regulation Act. Umabot sa 585 na pinaghihinala ang mga miyembro at taga-suporta ng mga teroristang grupo ang na-neutralize ng Armed Forces of the Philippines o AFP mula January 1 hanggang May 22, ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa isang briefing sa Camp Aguinaldo. Sa naturang bilang, 491 ang konektado umano sa mga Communist Terrorist Group o CTG, 407 ang sumuko, 41 ang arestado at 43 ang patay sa operasyon. Na-recover din ang 332 na armas, 233 anti-personnel mines at 68 na kampo. Samantala, 94 naman ay mula sa mga lokal na teroristang grupo, 85 ang sumuko, 2 ang inaresto at 7 ang nasawi. Nakuha rin ang 105 na armas, 5 anti-personnel mines at 5 kampo mula sa kanila. Sa Maguindanao del Norte, isang 35 anyos na bomb-making expert ang sumuko, habang 4 na sundalo ang sugatan sa sagupaan laban sa NPA sa Sugong, Bukidnon. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na may 2 hanggang 3 passports. Nahawak si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kabilang ang 2 Philippine passports. Ayon pa kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sa backdoor sa Tawi-Tawi dumaan si Roque paalis ng bansa. Kaya nakalusot ito kahit na may Immigration Lookout Bulletin Orders sa kanya. Una nang humiling ang DOJ sa Department of Foreign Affairs o DFA na ipakansela ang pasaporte ni Roque. Samantala, agad na pinabulaanan ni Roque at sinabing fake news ang aniya ipinakalat ng administrasyon tungkol sa pagkakaroon nito ng multiple passports. Kasalukuyang nasa the Netherlands ang dating presidential spokesperson para humiling ng asylum dahil sa iginigiit nitong political persecution ng administrasyong Marcos laban sa kanya. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.